Welcome po sa ating reaction and commentary channel. Ang topic po natin ngayon, humiling ang Denmark ng mas pinalakas na presensya ng NATO sa Arctic region habang nananatili ang interes ng Estados Unidos sa Greenland. Para po sa konteksto nating reaction video, panoorin at pakinggan po natin to. Let's do this. Habang hindi pa rin binabawi ni United States President Donald Trump ang interes nito na kontrolin ng Greenland, ay humingi na ang Denmark ng karagdagang presensya ng NATO sa Arctic region. Humili ng permanenteng presensya ng NATO sa Greenland ang Danish Prime Minister na si Mette Frederiksen. Ito ay sa harap ng pagnanais ni US President Donald Trump na makontrol ang Greenland. We have asked NATO to be more present in the Arctic region. I think everybody in NATO agrees about that, the Arctic states, but also other member states, that we need a permanent presence from NATO in the Arctic region, including... Talagang mapansin natin dito na takot sila sa Amerika, no? Kasi nagdagdag na nga ng mga presence pa ng military ng NATO dito po sa Greenland. around Greenland. Ayon kay Frederiksen, hindi nila itataya ang soberanya ng Denmark sa US pero handa sila makipagtulungan dito tungkol sa seguridad ng Artiko. Yun naman pala para sa akin, no, makipag-deal na sila sa Amerika dahil yung plano nga po ni President Trump dyan sa Greenland ay patatayuan niya po ng Golden Dome ang Greenland para maprotektahan po itong Greenland, at syempre lahat po ng member ng NATO makikinabang po dyan, pati yung Canada. Kaso nga lang po yung Canada ngayon ay tumanggi sa gusto mangyari ni President Trump dyan sa Greenland na tayuan po yan ng Golden Dome. Instead, nakipag-business po ang Canada sa China para po magkaroon po sila ng mga EV vehicles po doon sa Canada na made in China. Pero para sa akin po, no, sana magkasalubong po sila sa gitna dahil malaking tulong po ang Golden Dome o suporta ng military ng Amerika dyan sa Greenland kung sakasakaling magkakaroon po ng pag-atake ang Russia dyan at ang China. You're asking about red lines. We have them. Of course, I think it's clear for everybody that we are a sovereign state and we cannot negotiate about that. Pero sabi naman ni President Trump, hindi naman daw niya bibilin, no, ang Greenland. Ang sabi niya, siguro para ang magiging bayad po ng US doon po sa Greenland ay ang kanilang pagsuporta, pagpapalakas ng military presence po doon sa Greenland at pagpapatayo nga po ng Golden Dome doon po sa Greenland para po maprotektahan nga po ang Arctic o ang NATO, ang Greenland at ang Amerika, dahil pati po ang Amerika nga po, di ba, tatayuan din ng Golden Dome. Kaya nadamay na po itong Greenland sa Golden Dome ng Amerika dahil nga po gusto nila makuha yung Greenland para maprotektahan po yung Arctic. Because it's a part of the very basic democratic values. But of course we can discuss with the US how we can strengthen our common cooperation on security in the Arctic region. Samantala, biglang iniatras ni Trump ang bantang taripa sa 8 bansa ng Europa. Di ba, madali naman palang kausap itong si President Trump, inatras niya yung taripa, di ba, na yung nga talaga yung matinding banta niya Kaya nga umaaray yung NATO. Kasi malaki po kasi talaga ang advantage ng Amerika pagdating po dyan sa taripa. Dahil unang-una rin po, napakataas po ng ambag ng Amerika sa GDP ng NATO. 100% po ang kanilang binabayaran o ang kanilang contribution. Samantalang po yung ilang member ng NATO ay 2% lang po to 5%. Kaya nga po kapag itong si President Trump ay talagang pinatupad niya po yan dagdag taripa, aaray po talaga yung mga bansang yan. Dahil nakasalalay rin po sila sa matinding suporta ng Amerika pagdating po sa ekonomiya po nila. Kaya ngayon po, ito po siguro napag-usapan na nga po nila dyan ng matindi. Kaya itong si President Trump inurong na po yung matinding pagpapataw ng taripa sa kanila. Kaya sana magkasalubong sila sa gitna. Dahil para sa akin po, no, makikinabang na rin po ang lahat dyan pagdating po sa Golden Dome na gustong ipatayo ni President Trump, at mapaprotektahan pa nga po talaga ng matindi ang Greenland dahil noon pa nga po sinasabi talaga ni President Trump hindi kaya ng Denmark na protektahan po ang Greenland. Pati ang paggamit ng puwersa para kontrolin ng Greenland ay isinantabi na rin ng Pangulo kasabay ng pagpapasaring na may kasunduan ng natatanaw. Bunsod nito, nagpasalamat si German Chancellor Friedrich Merz sa nasabing pagbabagong posisyon ni Trump. Kasi real talkan lang to Hindi kakayanin ng NATO kung laban lang sa Amerika kung magkakadigmaan. Halimbawa lang, no? Hindi nila kakayanin ng Amerika. Real talk po yan. At marami na rin po nagsasabi talaga, hindi kakayanin ng NATO ang Amerika. Kaya nga po, di ba, nararattle sila sa galawan ngayon ni President Trump. Itong si President Trump ngayon, talaga pong nagbaba pa rin siya, di ba? Hindi na po niya tinuloy yung taripa. Saka, yun nga po, dahil iniisip po niya talaga magkakasundo rin po sila dyan sa issue
issue po dyan sa Greenland. Gezeigt, dass Geschlossenheit und Entschlossenheit auf der europäischen Seite durchaus etwas bewirken können. Bin sehr dankbar, dass Präsident Trump Abstand genommen hat I am very grateful that President Trump has refrained from his original plans to take over Greenland. von seinen ursprünglichen Plänen, Grönland zu übernehmen. Und ich bin auch dankbar, dass er And I am also grateful that he has refrained from imposing additional tariffs on February 1st. Kumbaga talaga kasing masasaktan sila. Hindi nila kakayanin sa lahat po ng aspeto. Hindi po nila kaya ang Amerika sa taripa, sa military presence, at syempre sa mismong digmaan. Hindi po nila kakayanin. Kaya nga po, di ba, nagdagdag na nga po talaga ng presensya ng NATO sa Denmark. Di ba? Ibig sabihin lang po noon, talagang napakalakas po ng Amerika. Pero itong Amerika po, di ba, ang matinding lang po dyan magandang mangyari ay usap. Nagawa na natin reaction video, sinabi nga po ni President Trump din na hindi nga po niya gagawa ng matinding puwersa ang Greenland para lang sakupin yun. Pag-uusap talaga ng matindi ang kailangan dyan. davon Abstand genommen hat, jetzt zusätzliche Zölle am 1. Februar. Ayon kay Merz, ang pagbabago ng ihip ng hangin ay dahil sa pagkakaisa ng US at Europe. Aufzuerlegen, das alles ist ein Ergebnis unserer Gemeinschaft. All of this is a result of our joint efforts between Europe and the United States of America. Diba? Usap lang po talaga. Diba? Kasi unang-una magkakaalyado po sila eh. Ganun po yan. Kaso nga lang po talagang ngayon may sigalot, doon naman po sa Canada itong Amerika. Dahil nga mas pinanigan nga ng Canada itong China. Which is maling-mali. Para sa akin din po, maling-mali po yun. Dahil nga po kaalyado ng Amerika itong Canada. At sinasabi nga po ni President Trump na kung sakasakali mapatayuan ng Golden Dome, itong Greenland ay mapoprotektahan din po nun yung Canada. Dahil po sinasabi po ngayon ni President Trump, hindi po alam ng Canada ang kanilang ginagawa bakit sila nakipagdili sa China. Dahil po darating po ang panahon, mabilis lang po silang masasakop ng China kapag nagkataon itong Canada. Kumbaga para po kay President Trump, maling-mali po na nakipagnegosyo po ang Canada doon po sa China instead na suportahan ang gustong mangyari ng US doon po sa Greenland para sa Golden Dome. Gemeinsamen Bemühungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika to find a way to move forward together in the difficult times that we are now undoubtedly. einen Weg zu finden, wie wir gemeinsam vorankommen in den schwierigen Zeiten, die wir nun ohne Zweifel Experiencing right now. gegenwärtig erleben. Binigyan diin ni Merz ang kahalagahan ng alyansa at inaming tama si Trump na Yes. kailangan dagdagan ng Europe ang bahagi nito sa NATO. Aminado sila na tama si President Trump. 'Di ba? Sa yung strategic mind kasi ni President Trump. Una-una, isipin nyo ang presidente ng Amerika po ay negosyante yan. Businessman niya. Businessman siya. Alam niya po yung mga ganyan diskarte. Kaya kailangan po talaga na maprotektahan po ang Greenland. 'Di ba? Dahil kasasabi niya lang po, aminado sila. Tama ang sinasabi o balak ni President Trump. Natagdagan ang military forces po dyan. Dass es jemals zwischen Europa und Amerika gegeben hat. Es ist kein It is not a purely military alliance but a political alliance. reines Militärbündnis, sondern es ist ein politisches Bündnis. Es ist die Klammer zwischen Europa und It is the link between Europe and America. Amerika. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, dieses I sincerely hope that we will be able to maintain this alliance. 'Di ba? Talagang ayaw rin nilang mawala ang alyansa nila sa Amerika. Dahil unang-una nga, sabi nga natin, pinakamalakas at pinakamakapangyarihan po yung Amerika. 'Di ba? Kaya napaka malas o napakalaking dagok sa kanila kung mawawala ang alyansa nila sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. 'Di ba? Kaya nga tayo sobrang grateful tayo na ang kaalyado natin ay ang Amerika. Real talk, dahil mulat sa pulpo ay tinutulungan tayo ng Amerika. Malaki pong tulong ng Amerika sa Pilipinas. Real talk yan. Bündnis aufrechtzuerhalten. Aber ich weiß auch, But I also know that we need to do more for the European part of NATO for our defense capabilities, di ba? Dapat talaga, kasi unang-una, yun lang sa ambag pa lang dyan sa NATO, di ba? 100% na yung Amerika. Ambag nila sa GDP. Sila ang baba ng ambag nitong nasa European, di ba? Humabol sila. Kumbaga mahiya naman sila dito sa Amerika. Kaya nga yung pag sinumbatan tuloy sila ng Amerika, wala silang magagawa kasi totoo eh. Di ba? Kaya kailangan nilang sumunod din sa Amerika. Talagang gawin nila yung part nila para palakasin ang NATO. dass wir auf dem europäischen Teil der NATO, im europäischen Teil der NATO mehr tun müssen für unsere Verteidigungs... The American president is actually right about this and has told us this time and time again. Diba? Talagang nag-agree rin talaga siya na tama talaga si President Trump. Fähigkeit, da hat sogar der amerikanische Präsident recht, wenn er uns dies immer wieder gesagt hat, seine Vorgänger übrigens auch.
Ganito rin ang naging tono ng pahayag ni Polish Prime Minister Donald Tusk, pero ipinunto niya ang pagkakaiba ng pamumuno sa pangingibabaw. As a Polish Prime Minister, I will be always very, dedicated to transatlantic relations, and for us, the United States are absolutely the most important partner when it comes to our security. The most important partner when it comes to our security, yun nga raw yung United States. Dahil talagang sumasandal din sila dyan, dahil yan po ang pinakamalakas. At ngayon po, totally alam ng buong mundo na may napatunayan talaga, lalo sa era po na to. Dahil po yung ginawa niya po doon sa Iran, doon sa nuclear facility ng Iran, at doon po sa Venezuela, di ba, na nakuha ng ganun-ganun lang si Maduro, yung presidente ng Venezuela. Ibig sabihin lang po, capable talaga ang Amerika at ganun siya katindi at ganun kalakas. Kaya kung mawawala ang alyansa mo sa Amerika ay napakamalas mo. Kaya talagang lahat sila ay uma-agree na talagang napaka-importanteng kaalyado itong Amerika. And we always accepted leadership of the United States. It's something absolutely natural. But and this is why it is so important for all of us, also for our partners in Washington, to understand the difference between domination and leadership. Leadership is okay. Samantala, higit sa pagbawi ng bantang taripa at hindi paggamit ng puwersa sa Greenland, binanggit ni Irish Prime Minister Michael Martin kung ano para sa kanya ang mas mahalaga. But more importantly then that a framework had been agreed in which the situation in terms of security in the Arctic and Greenland would be discussed. There is an existing treaty between Denmark and the US and clearly that provides a framework to enable discussions to take place. And I think Ayon kay Yun naman talaga di ba? Kailangan ng tagal ng matinding pag-uusap ang Denmark dyan sa kang Amerika. Dahil ang gusto lang naman talaga ng Amerika ay maprotektahan ang Greenland. Dahil nga pinupupog na nga po yan o pinalilibutan na nga po talaga yan ng mga warship po ng Russia at ng China. Delikado. Diba? At yung location po kasi ng Greenland sobrang strategic para sa depensa. Para po lahat po dyan, lalo na po sa NATO o dyan sa Arctic ay maprotektahan po. Lalo na po kung matatayuan po yan ng Golden Dome ng Amerika. Frederickson, kaisahan ang sagot kung nais ng Europa na makamit ang gusto nila. Tama. When Europe is not divided, when we stand together, and when we are clear and strong, also in our willingness to stand up for ourselves, then the results will show. Sa kabila Kaso nga lang divided din po talaga sila no? Kaya ganito po yung nangyayari. Kaya ngayon, talagang pinamumunuan na sila ngayon ng Amerika dahil wala talaga silang magagawa kapag may gusto talaga yung Amerika. Dahil siya yung pinakamatinding ambag po talaga dyan sa NATO. ng biglang mga pagbabago sa usaping US at Greenland, nangangapa pa rin ang EU sa posibilidad na maiba ulit ang isip ni Trump. Nakatutok ngayon ang Unyon sa mas matagal na plano kung paano pakikitunguhan ng US sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Talagang sila talaga yung mag-a-adjust dyan sa Amerika. Dahil yun nga po, sinasabi natin, napaka-importanting partner po nila yan pagdating po sa seguridad ng buong NATO, ang Amerika. Sa mga susunod pa. Makaraan ng ilang dekadang pag-asa sa Washington para sa depensa, kulang pa rin ang kakayahan ng EU pagdating sa intelligence, transport, missile defense at production capabilities para ipagtanggol ang rehiyon laban sa posibleng pag-atake ng Russia. Obviously, sinabi na po lahat dito, kahit na matagal na po talaga sila nakasandal sa Amerika, hanggang ngayon po, anong era na ngayon, hindi pa rin sapat ang kanilang pagdepensa o kanilang military para ipagtanggol ang kanilang rehiyon o ang Arctic o ang buong NATO. Kumbaga nakaasa pa rin talaga sila sa malaking bahagi ng ambag ng depensa, ng military, ng lahat-lahat na intelligence ng Amerika. Kaya wala po talaga silang magagawa dito, kundi talaga amuhin o talagang suyuin at makipagsalubong sa gitna dito po sa Amerika dahil nakadepende po talaga sila dito sa Amerika. Dito makikita ang pakinabang ng US sa alyansa. Tama. US din ang pinakamalakas na trading partner ng Europe, kaya naman malaki ang magiging dagok sa ekonomiya sakaling patawan ni Trump ng taripa
ang mga bansa sa EU. Lahat po lamang talaga ang Amerika. Kahit po sa kanilang economic o lahat na po talaga. Talaga pong yung Amerika. Kaya nga po takot sila, di ba, nung pinatawan nga talaga sila ni President Trump ng dagdag taripa noon. Kaya talagang nakipag-usap sila ng mabuti kay President Trump. Kaya ngayon po, inurong na po ni President Trump yung dagdag taripa sa kanila. Kasi aaray po talaga sila itong NATO o itong mga kaalyadong bansa na to ng Amerika. Yun lang po, sana gusto nating reaction video. Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito. Mag-comment ko sa baba kung ano sa loobin mo sa napanood nating video. Mag-subscribe ka na rin at syempre mag-like sa ating video kung nagustuhan mo ating video. Ingat ka, God bless and peace out. Bye.